May mga naiwan tayo na talaga namang iisipin kung saan eksakto naiwan. At kung hindi makita ay siguradong manghihinayang ka. May mga naiwan din tayo na minsan ay iniisip natin na hayaan na lamang nang walang panghihinayang. Ikaw kapuso, ano ba ang mga nangyari sa buhay mo na binaliwala mo? At ang mga sobrang nanghihinayang ka? Dear Papa Dudut, ako po si Joanne, 30 years old at ang kwento ko po ay naganap lamang kamakailan. Mga 6 na buwan lang siguro ang nakalipas. Work from home lamang po ako kaya madalas na nasa unit lamang ako na talaga naman pong ini-enjoy ko. Dahil ang unit ko sa condo ay ang fruit of my labor. Pinapaganda ko po talaga ang unit ko. May isang kwarto syempre, toilet and bathroom. Open space po ang aking sala, kusina at dining area. Maluwag naman po ang espasyo pero mas gusto ko po na walang division para mas malaki po siyang tignan. Nilagyan ko din po ng maraming salamin at hindi po dahil sa banidoso ako kundi para lang po mas magmukhang malaki ang unit. Pero kasama na din po doon siguro ang pagiging banidoso ko kasi walang oras na mapadaan ako sa mga salamin na hindi ko tinitingnan ang sarili ko. Maganda naman po ako. Ewan ko nga ba kung bakit ako niloko ng ex-boyfriend ko na si Eli. Si Eli po ang tinutukoy ko. Kaedad ko siya at boyfriend ko ng 12 taon. Papadudot, siya po ang una at huli kong boyfriend. Sinasabi ko pong huli dahil wala pa naman po akong naging boyfriend sa 3 taon na magkahiwalay kami. Wala pa din po sa isipan ko magkaroon uli ng relasyon dahil kahit 3 taon na ay parang kahapon lang nangyari ang hiwalayan. Dahil masakit pa din kapag naiisip ko siya. Lahat po talaga ay ginagawa ko para makalimutan siya. Pero minsan ay hindi ko talaga maiwasan na pumasok siya sa isipan ko. Galit po ako sa kanya kaya ayaw ko siyang makita kahit na kailan. Ang kwento ko po ay nangyari sa mismong kondo na aking nabili at tinitirhan. 6 na buwan ang nakakalipas. Nang makuha ko na ang unit na 2 taong kong hinintay. Matapos kong mabili ito ng pre-selling. Maganda ang kondo dahil kompleto ito sa mga amenities gaya ng gym, pool at may coffee shop, laundromat at convenience store sa ibaba. May ilang shop pa po pero ang 3 nabanggit ko ang pinaka-importante sa akin. Nang makuha ko po ang unit ay agad kong kinumpleto ang mga kulang na bayad para wala na akong masyadong problema. Pero mali pala ang akala ko dahil ang paglipat ko sa kondo na yon ay ang magiging problema ko. Hindi katulad ng lupa, pag bumili ka ay pwedeng makilala mo na agad ang mga katabi mong bahay o kung mauna ka ay makikilala mo kung sino ang bumili ng lupa sa tabi mo. Pero kapag bumili ka naman ng kondo na pre-selling ay hindi mo malalaman kung sino ba ang makakatabi ng unit mo. Yun po ang naging problema ko dahil ang nakatabi ko ay ang taong pinakasusumpa ko at yun nga po ay si Eli. Una kaming nagkita nang magpapalaundry sana ako sa ibaba, Papa Dudut. Good morning! Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Antipatiko ka ha? Bakit? Anong akala mo? Hindi ko ma-afford yung unit dito? Aba, wala naman akong sinasabing ganyan. Tinatanong lang kita kung anong ginagawa mo dito. Ako ang unang nagtanong. Bakit ako ang sasagot? Pwede mo namang sagutin agad. Ang dami mo pang sinabi. Bakit ka ba nandito? Bakit? Anong akala mo? Hindi ko ma-afford ang unit dito? Antipatiko ka talaga ha? Kita mo? Pag ako ang nagsabi, galit ka. Pag ikaw, okay lang. Sagutin mo na kasi.
Ano ba yan? Nakita mo namang galing ako sa loob. Ibig sabihin, dito ako nakatira. Nakatira? O pinasok mo yung bahay na yan? Hindi ko pinasok yan. Lumabas nga ako, di ba? Puiset! Bakit ka ba nandito? Nakita mo naman na galing ako dyan sa loob, di ba? Diyan ka nagtatrabaho? Oo. Nasaan yung may-ari ng bahay? Demonyo ka talaga! Ako ang may-ari ng unit na yan. Bakit dito ka pa kasi kumuha ng unit mo? Kung alam ko nga lang, sana sa iba na lang. Ano? Nung kinuha mo ba yung unit mo, alam mo na ako ang makakatabi mo? Natural, hindi. Oh, yun naman pala eh. Ganun din ako. Kung alam ko lang talaga. Kaso nga, hindi. Wala kang pakialam. Thinking out loud lang ako. Init ng ulo. Ano? Ano? Anong ano? Anong sinasabi mo? Anong sinasabi ko? Ikaw ang lakas mong mambuisit talaga, ha? Saan naman galing yan? Buisit! Nakakahiya ka naman. Nagsisisigaw ka dito. Bakit? Wala namang tao, ah. Ako? Tao ka ba? Kung hindi ako tao, edi wala ngang tao dito. Ako lang. We, Ikaw buisit ka talaga. Bakit ba sa dinami-dami ng kondo na itinatayo, dito ka pa kumuha sa same floor? Sa katabi ko pang unit. gusto mo ba ibalik ko sa'yo uli ang tanong mo? Bakit ba hindi ka nalang sumagot? Kasi nga, hindi ko naman alam na ikaw ang katabi kong unit sa parehong floor. Kunyari ka pa. Stalker ka talaga. Wow ah! Anong wow? Unang-una, hindi ako stalker. Pangalawa, kung magiging stalker man ako, mamimili na ako. Sinungaling ka. Inalam mo talaga kung saan ako titira. Joan naman, 3 taon na hindi ka pa makamove on? Nakamove on na nga ako. Oh, edi tigilan mo na yung selos mo. Kapal mo. Yuck! Talaga lang ha? Hoy Elijah, Ilay na lang. close ba tayo? Dati. Pwes hindi na ngayon. Edi para tahimik tayo, mag-close uli tayo. Kapal mo. Diyan ka nang buisit ka. Huwag kang susunod sa akin ha, magpapalaba ako. Bakit ka nagpapaalam? Kapal mo. Papa Dudut, napakamalas ko naman. Pwede ko namang makita si Lynette, yung kaaway ko nung high school. Bakit si Eli pa? Napakahirap iwasan ni Eli dahil nga po sa nasa iisang floor kami at magkatabi pa kami ng mga unit. Pero susubukan ko pong gawa ng paraan. Ayoko po talagang makita ang pagmumukha niya, Papa Dudut. May kwento ko lang kung bakit ako galit na galit sa kanya. Sinayang niya po kasi ang 12 taon na pagsasama namin. Nagplano na po talaga kaming magpakasal kung hindi niya lang sinira ang tiwala ko. Nabasa ko po sa cellphone niya na may iba siyang karelasyon bukod sa akin. Isang beses na naiwan niya ang cellphone niya at nung tumunog ito ay hindi ko sinasadyang mapatingin sa mensahe. Papadudot, kitang-kita ko po kung ano ang tawag niya sa kalaguyo niya. Ang nakalagay sa CP ay baby. Ang kapal ng mukha nila samantalang sa akin ang tawag ni Eli ay Joe. Tapos sa kalaguyo niya ay baby. Hindi man lang ako tinawag na honey o mahal, kahit be man lang. Tapos ang tawag niya doon sa kalaguyo niya, baby. Napindot ko po nang hindi sinasadya at nabasa ko ang mensahe na naghihintay ako dito sa pinag-usapan natin. Bilisan mo. Demanding pa yung babaeng yon. Bilisan daw ni Eli samantalang ako lagi kong pinagtitake ng time si Eli. Babasahin ko pa po sana yung ibang mensahe kaso biglang dumating itong si Eli at binuksan ang pintuan. Nagmamadaling kinuha ang sipi niya at saka umalis. Pag uwi niya sa inuupahan namin noon ay hindi na niya ako inabutan. Nakitira na muna ako sa kaibigan ko at saka naghanap ng matitirhan ko ng solo. 3 taon ko siyang hindi nakita tapos isang araw, bigla na lang bumalandra sa harapan ko ang pagmumukha niya. Hindi nagbabago ang itsura niya, gwapo pa rin siya at napaisip na lamang ako, hindi siguro talaga nagbabago ang itsura ng isang demonyo. Kinabukasan para mawala ang gigil ko kay Eli ay nag-gym na lamang ako para pagpawisan at mapalitan ang pagkabanas ko. Sa Eli na yon, Papa Dudut.
Paano ba i-on tong treadmill? Ay, ayun. Hi! Excuse me? Paano bang i-oo? Ikaw na naman! Ha? Tanga! Tanggalin mo yung headset mo. Ano? Hindi mo ako nadidinig Akala mo porke gwapo ka pa din mawawala yung galit ko? Hindi! Sinong gwapo? Ha? Sabi ko, sinong sinasabihan mong gwapo? Kasi... Sandali! Wala naman ako sinasabing gwapo ka. So ako ang gwapo? Hindi ikaw. Sino nga? Bakit ba pinipilit mo na may sinabi akong gwapo? Kasi patay na tong headset ko nung nagsasalita ka, kaya nadinig kita. Baka dahil lang sa lakas niyang pinakikinggan mo kaya akala mo may nadinig ka. Okay. Ay, Bakit ka huminga ng malalim? alam mo kung ano-anong nadidinig mo Okay, edi wala ako nadinig. Bakit ka ba nandito? Sasagutin ko ba yan? Pilosopo ka. Ibig kong sabihin, bakit ka ba nandito na naman kung kailan nandito ako? Pakitingnan tong damit kong basang-basa ng pawis. Habang ikaw, parang kakaligo lang. Dahil malinis ako sa katawan ko, huwag mo nga binabago ang usapan. Bakit ba nandito ka na naman? Porke nandito ako? Ang point ko, basa ako ng pawis. Dahil kanina pa ako nandito sa gym. Ibig sabihin, kanina pa ako nandito at ikaw ang kararating lang. Kunyari ka pa? Inaalam mo talaga ang schedule ko. May schedule ka? Kanino mo binigay? Oo, may schedule ako. Alam nung receptionist ko anong araw at oras ako nagji-gym. Siguro tinanong mo. Baka nakakalimutan mo lang na dito din ako nakatira sa kondo na to. Hindi ko nakakalimutan. Ano na naman ang kinalaman nun sa akin? Dito ako nakatira kaya alam ko rin. Nakakabukas lang nitong gym kahapon. O ano ngayon? Nagtataka lang ako kung paano nalaman ng receptionist ang schedule mo ng pagpunta dito kung kakabukas lang nito kahapon. Wala kang pakialam. Nakakatawa ka naman. Hindi ako komedyante. Hindi ba? Nambubwisit ka na naman baka gusto mo makadinig ka na naman ng hindi maganda sa akin. Hindi pa ba? Kanina pa, di ba? Mas hindi magandang salita ang maririnig mo. Kung sa bagay. Kung sa bagay ano? Ano? Ayan ka na naman Maghanap ka ng mabubwisit mo. Huwag mo nga akong pakikialaman. Ikaw ang tumawag sa akin tapos ako ang nakikialam. Ang ganda-ganda ng pagte-treadmill ko kanina O mag-treadmill ka na uli. Bilisan mo para umabot ka dun sa kabilang kondo. Patawa. Hindi ako komedyante. We, Lumayo ka nga dito. nauna ako dito. Bakit ba kasi nagte-treadmill ka? Dapat nagbubuhat ka doon. Buhatin mo yung pinakamabigat. Buhatin mo yung buong reception area. Ikaw ba magdidesisyon kung paano ako magpapaganda ng katawan? Wow, nagpapaganda ng katawan. Para manloko na naman ng babae. Excuse lang ha. Wala akong niloloko. Ayan na lang Sa sinasabi mong yan, pati sarili mo, niloloko mo. Alam mo, walang mangyayari sa usapang to. 5 naman yung treadmill. Dito ako sa una. Ikaw dun sa dulo. Teka, bakit ako yung dulo? Ano to, minamalit mo kaming mga babae? Paano naman napunta dun yung usapan? Totoo naman Kasi sa tingin mo, dapat nasa dulo lagi ang babae. Lahat na lang may ibig sabihin sa'yo? Kahit may sabihin ka sa akin, hindi kita pakikinggan. Nakakapagod. Ano? Sabi ko, nakakapagod na. Mabuti naman. Kaya kung pagod ka na, umakyat ka na at magpahinga. Concerned? Ewan, buisit. Magbabike na lang ako. Oh, gabi na. Huwag kang magpatawa. Yung stationary bike ang sinasabi ko. Ingat! Che! Papadudot pati pag-gym ko ay nandun pa din si Eli. Pakiramdam ko talagang sinasadya niya na magkita kami palagi. Dalawa lang naman ang naiisip ko kung bakit siya ganon. Unay siguro ay para buwisitin nga ako. O kaya naman ay baka dahil gusto niya akong makita. Siguro'y nagsisisi na siya kasi nakita niya na ang ganda ko na. Kumpara nung maghiwalay kaming dalawa. I mean, maganda naman po ako dati pa. Mas gumanda lang sa ngayon. Anyway, tinawagan ko po yung ahente na nagbenta sa akin ng unit. Tinanong ko na kung may paraan ba na pwede akong mailipat ng unit at ibang floor. Sinabi lang sa akin na hindi daw pwede yon. Kasi yun na ang kontrata at isa pa ay puno na ang lahat ng units. Kung gusto ko daw ay maghintay ako na may maalis tapos ay bilhin ko yung mababakante.
Saka ko ibenta ang unit ko. Pwede naman yung suggestion niya, kaso'y papaano. Lahat kami halos kakalipat lang noon, alangan namang may aalis kagad. Nagtanong ako na kung may iba pa silang kondo na malapit lang sa paligid. Kasi gusto ko na ang lugar na yon, malapit kasi sa lahat. Sabi meron daw, kaya natuwa naman ako. Gagawin ko yung suggestion niya na bumili ng ibang unit at saka ko ibenta ang unit ko para may pambayad ako. Kaso sabi niya kakatapos lang daw ng groundbreaking nung isang araw. Di ganun din, 2 taon pa din ang hihintayin ko. Sabi niya na baka raw kayanin na maitayo sa loob ng 1.5 taon. Anong diferensya ng kalahating taon, 1 taon, mahigit pa rin akong magtitiis pag nagkataon, Papa Dudut. Bigla kong naisip, bakit ako ang aalis? Dapat si Eli ang umalis. Kaya sabi ko sa sarili ko na ako ang mambubwisit sa kanya, Papa Dudut. Para siya na ang magkusang umalis sa kondo niya. Pero kailangan kong paghandaan ang mga naiisip kong plano ng panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naghanda ako sa plano ko, ang Operation Itaboy ang Unggoy. Yun po talagang naisip ko. Kaya isang araw pagkatapos kong mag-gym, kahit kaka-grocery ko pa lamang ay buwaba kaagad ako sa convenience store at namakyaw ng mga madadagdag pa na makakain para sa weekend. Magkukulong ako habang binubuo ang plano ko. Maski pagpapadeliver ay hindi ko gagawin para hindi ko buksan ang pintuan. Kasi second day pa lamang ako na ang... Kaso nga lang second day ako na ang sumuko. Nakakabato sa loob ng unit. Ayoko din na kasing sumilip sa veranda at baka magkataon na sumilip din itong si Eli sa veranda niya na katabi lang ng sa akin. Kaya ayon, lumabas na din ako ng unit at naglakad papunta sa may rooftop. May parang maliit na parke kasi sa rooftop ng condo building. Salamat naman at wala si Eli doon kaya nakapagpahangin ako ng maluwag. Pakiramdam ko kasi ang sikip ng mundo pag nakikita ko si Eli. Matapos sa rooftop ay nagkape ako sa ibaba. Wala din po si Eli. Sumilip ako sa gym at wala rin doon si Eli. Naisip ko na nananadya kaya siya na porke hindi ako pumunta sa mga lugar na yon ay hindi rin siya nagpupunta. Pero 2 araw ang lumipas ay hindi ko pa rin nakita si Eli. Minsan ay nilakasan ko ang loob ko. Itinapat ko sa pinto niya ang tenga ko at pinakinggan kung nasa unit nga ba niya itong si Eli. Kasi wala akong madinig. Napaisip ako kung nasaan na nga ba siya. Kahit naman buwisit ako sa kanya ay ayaw ko naman na mapahamak siya, Papa Dudut. Aba, himala, walang tao. Usually pag ganitong oras may mga tao na dito eh. Wala rin si Eli. Nasaan na kaya yun? Ang tagal ko nang di nakikita. I-report ko kaya? Baka nasa loob lang yun ng unit niya tapos may nangyari sa kanya. Ay, ano ba itong iniisip ko? Saka bakit ko ba kinakausap ang sarili ko? Epekto yata ito nung ilang araw kong pagkulong sa bahay. Ay, anyway, mag-e-enjoy ako dahil solong-solo ko ang pool. Makaupo na nga muna sa poolside. Ayan, dito sakto may araw. Maganda pa magpa-araw. Huy! Nakakahiya ka kung makasigaw ka. Sira ulo ka? Saan ka dumaan? Sabi na nga ba may sa demonyo ka eh. Anong saan ako dumaan? May daanan dyan sa ilalim ng pool? Ano? Bakit ka nasa ilalim ng tubig? Sumisisid ako. Maganda sa langsang pagsisid. Kanina ka pa dyan? Oo, Bakit hindi ka pa nalunod? marunong akong lumangoy. Ikaw hindi, di ba? Pakialam mo. Saka bakit alam mo yan? Anong bakit? Hindi ba pag nagsiswimming tayo dati,
Para kang tuko kung makakapit sa akin dahil takot ka sa malalim. Ewan, Totoo naman. Tapos pag iniwan kita, nandun ka lang sa gilid ng pool nakakapit. Para kang talaba. wag kang epal. Ilang taon na yon, no? Ibig mong sabihin marunong ka ng lumangoy? Pakialam mo. Patingin nga. Ano ko, uto-uto? Hindi ka pa rin marunong lumangoy. Umalis ka nga sa harap ko. Oh, bakit ayaw mong ipakita? Wala kang pakialam. Ayaw pa kasing aminin. Bumalik ka nga sa ilalim ng tubig. Bukas ka na umahon. Gusto mo ba? Sinong gusto ko? Ako. Ano? Ako ba ang gusto mong sumisid at bukas na aahon? Malamang, ikaw lang naman ang nandyan eh. Sige. Anong sige na naman? Sige, gagawin ko. Anong gagawin mo? Sisisid nga. Bakit nagpapaalam ka pa? Bahala ka. Wala akong pake. Sige, sisisid na ako. Bukas na ako aahon. Bye! Ang tagal naman. Eto na, paalam. Nagpaalam pa. Ano bang pakialam ko sa kanya? Kahit hindi pa siya umahon, wala akong pake-alam. Ha? Makapag-sunbathing na nga lang? Teka, ilang minuto na. Hindi pa rin umaahon yung unggoy. Teka, nasa na yun? Nako, Eli! Eli! Nalulunod na yata! Eli! Saklolo! Uy! Anong nangyayari? Ano ba yan? Ay! Buisit ka talaga! Bakit? Anong ginawa ko? Wala! Buisit ka? Bakit ka humingi ng saklolo? Sinong humihingi ng saklolo? Kung ano naiisip mo? Akala mo nalunod ako, no? Nag-alala ka sa akin? Ilusyonado ka? Uy, nag-alala sa akin. Hindi ka titigil? Ha? Saklolo! Nalulunod ako! Tulungan mo ako! Sandali, huwag kang pumalag. Halika na dun. Ayan. Hayop ka! Nakita mong nalulunod ako! Hindi ka kagad sumaklolo! Kailangan pa kitang tawagin! 5'6" ka, di ba? 4 feet lang yung binagsakan mo. May 1 feet 6 inches ka pa. Paano ka malulunod? Saka akala ko ba marunong ka ng lumangoy? Wala kang pakialam! Diyan ka na! Papadudot na pahiya ako. Hindi ko alam kung papaano magpapalusot kasi pahiyang-pahiya po talaga ako. Nalaman ni Eli na hindi pa rin ako marunong lumangoy at isa pa'y baka nadinig niya na nag-aalala ako noong akala ko ay nasa ilalim siya ng tubig. Baka kung anong isipin noon. Nabanggit ko na ang plano, ako sana ang mambubwisit sa kanya pero bakit mas nabubwisit ako? Malay ko po bang mababaw lang pala ang binagsakan ko. Nagpanik po kasi ako. Gusto ko pa namang lumusong sa pool noong araw na yon kaso'y napahiya nga po ako. Habang nasa banyo ay napaisip tuloy ako na bumili na lamang ng bathtub para doon na lamang ako lulubog sa tubig pag gusto ko. Safe pa pag ganon kasi hindi ako malulunod. Ang tagal kong pinagplanuhan kung paano ko siya buwisitin mas ako pang nabuwisit. Sa sobrang pahiya ko ng oras na yon ay parang nilamig ang buong katawan ko. Dahil doon ay naligo ako ng hot water at naisip kong magkape. Kaso'y wala na pala akong kape. Kaping-kape na ako kaya napilitan akong bumili sa convenience store sa ibaba. Pagbukas ko ng pinto, tiningnan ko muna ang paligid kung nandun si Eli. Sakto na wala siya kaya ayon, agad akong tumakbo sa elevator at bumaba na. Papuntang convenience store ay nadaanan ko ang coffee shop kaya naisip kong doon na magkape. Pagkatapos, bibili na lamang ako ng grocery matapos kong mananghalian. Mas marami pang choices ng kape sa grocery kesa sa convenience store.
Hindi ko akalain na may mangyayari sa aking simpleng pagkakape ng mga oras na yon, Papa Dudut. Matikman nga ang kape dito. Ano kayang lasa nito? Ay, makaupo na muna at mainit tong kape. Grabe naman ang init sobra nitong kape. Parang kinabukasan pa pwedeng mainom. Hipan ko nga. Ay, ha? Ikaw na naman? Grabe ah. Ang laki nitong kondo pero nahahanap mo pa rin ako. Anong nahahanap? Kapal ng mukha mo? Bakit nalaman mo na nandito ako sa coffee shop? Kung alam ko lang na nandito ka sa coffee shop na to, sana sa ibang coffee shop na lang ako pumunta. Kaso nga, nandito ako at nandito ka rin. Bakit pa dito ka pa nagkakape? Wala ka bang kape sa unit mo? Bakit inaalam mo? Sira ulo, hindi ko inaalam. Sinasabihan kita na bakit kailangan mo pang dito magkape. Bakit naman hindi? Ano bang sumpa to? Ano yon? Wala. Lilipat na lang ako ng upuan. Oh, bakit ka umupo uli? Walang bakante. Oh, pwes, diyan ka na. Hindi naman ako madamot. Natural, bakit may pagdadamot ang mupo ako dito? Sa'yo ba tong coffee shop? Actually, nag-i-inquire ako na baka pwede kong bilhin tong buong coffee shop. Hambog! Huwag kang mag-alala. Pag akin na tong coffee shop, libre na ang kape mo araw-araw. Oras-oras, hanggang manginig ka. Buisit ka? Hindi ako hihingi ng kape mo. May sarili kong pera. Discount na lang. Kahit 800% discount pa yan. Ayoko. Sige, ikaw rin. Talaga? Okay, sige, toast na lang tayo. Toast mo mukha mo. Parang bata naman to. Bata pa talaga ako, no? Okay. Marami ka bang nainom? Nakita mo nang hindi ko pa nahihigop at mainit? Palibasa ikaw, punong-puno ng kalyo yung bibig mo kaya hindi ka napapaso. Daming sinabi ah. Pasikat ka kasi. May masabi ka lang. Tinatanong ko lang naman kung marami kang nainom. Hindi pa nga ako nakakahigop, oh. Hindi naman yung kape ang tinatanong ko. Ano? Yung tubig sa pool. Marami ka bang nainom kanina? Bastos ka talaga. Hindi magandang biro yan, ha? Muntik na akong mamatay. Nakakatawa naman yun. Biruin mo ilalagay sa puntod mo. Nalunod sa 4 feet na pool. Demonyo ka talaga. Pati yan ginagawa mong biro. Pero may nainom ka ngang tubig sa pool. Wala kang pakialam. Sana lang wala. Kasi umihi ako sa pool eh. Baboy ka talaga. Yuck! Biro lang. Bakit ko naman gagawin yun? Kasi nga baboy ka. Hindi ako baboy ah. Sira ulo. Biro lang. Tigilan mo ako, ha? Okay, tahimik na ako. Change topic na. Anong change topic? Bakit? Sino may sabi na kakausapin kita? Hindi mo ako kakausapin? Kahit kailan. Kahit may tanong ako, hindi mo ako sasagutin? Hindi. Sinagot mo ako. Alam mo, manahimik ka na lang dyan, ha? Uubusin ko lang tong kape ko at mag-grocery pa ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon na enjoy tong kape ko. Doon ka humarap sa kabila. Bakit ako haharap dun? Andito yung mesa. Che! Ang lamig na nitong kape. Buisit! Kausap ka kasi ng kausap sa akin eh. Buisit ka talaga. Ha? Makaalis na nga. See you! Siyuhin mo mukha mo. Papa Dudut, ako ang nagplano pero mas nauna siyang buwisitin ako. May sumasapi atang maligno sa unggoy na yon. Sayang yung kape ko at naiwan ko sa table ko kaso ay ayoko nang bumalik kaya hinayaan ko na lamang. Mula sa grocery ay nag-iisip ako ng paraan kung paano kusang aalis si Eli sa unit niya, Papa Dudut. Bago ako makapasok sa unit ko ay lumabas ang matandang babae sa katabing unit ni Eli. May biglang pumasok sa isipan ko na plano. Sa wakas ay makakabawi na rin ako. Kinaibigan ko muna yung matandang babae at saka ako sumegway sa plano ko. Binigyan ko ng babala ang matanda na masama ang ugali ng katabi niyang unit.
Sinabi ko kahit tingnan ay huwag niyang gagawin. Pinag-ingat ko siya na baka bigla siyang kausapin kasi patuloy lang si Eli sa paghahanap ng mabibiktima. Dapat ay alam niya kung paano ipagtanggol ang sarili niya. Sumang-ayon ang matanda sa lahat ng sinabi ko. Kaya nung gabi ay para akong nanalo sa beauty contest, Papa Dudut. Sobrang gaan ang pakiramdam ko. Para akong palipad-lipad sa outer space. Sa wakas ay nakaganti din ako kay Eli. Naisip ko na sunod kong bigyan ng babala yung ibang mga nakatira sa floor namin. Kung maaari nga lang papadudod sana hindi lang sa floor namin kundi sa buong building. Hindi na ako makapaghintay ng mga oras na yon na makita kung ano ang magiging reaksyon ni Eli sa nagawa kong plano laban sa kanya, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kinabukasan ay napakaganda ng gising ko. Kung sakaling makita ko man si Eli ay matatawa na lamang ako. Kaya matapos akong magayos sa unit ay binala kong lumabas para mamasyal. Noong palabas na ako, bukas ko ng pinto ay parang may dumaan na nakalampas na sa harapan ng unit ko. Pagtingin ko ay si Eli pala yung dumaan kasama ang matandang babae sa katabing unit niya. Buhat-buhat ni Eli ang mga dala ng matanda. Masaya silang nagtatawanan at parang ang gaan-gaan ng loob ng matanda kay Eli. Panay naman ang pagpapatawa ni Eli kaya tuloy lamang sa pagtawa ang matanda. Papadudot, ayaw ko munang maniwala na nasira ang plano ko pero sasampalin ko na sana ang sarili ko para magising ako sa katotohanan na nakuha ni Eli ang loob ng matandang kapitbahay niya. Nadinig ko na sinabi ng matanda kay Eli na hindi naman pala masama ang ugali niya gaya daw ng sinabi ko. Nang marinig ni Eli yon ay napalingon siya sa unit ko. Sa sobrang takot ko na makita niya akong nakasilip ay naisarado ko ng malakas ang pintuan ko na siguradong umalingaw-ngaw ang ingay sa buong hallway. Papadudot na sira na naman ang plano ko. Naunahan na naman ako ni Eli sa mga hakbang ko para makagante sa kanya. Wala na ata akong magagawa pa kaya sinabi ko na lamang sa sarili ko na ituturing kong multo si Eli. Kahit makasalubong ko siya, iisipin ko na lamang na transparent siya para tatagos na lamang ang tingin ko sa kanya. Yun nga po ang ginawa ko ng mga sumunod na araw at napansin ko na parang naiinis si Eli sa ginagawa ko. Sa wakas ay nagtagumpay din ang plano ko. Hindi ko na nga siya pinapansin na bubwisit pa siya sa akin dahil doon, papadudot. Parang ang bagal nitong elevator ngayon. OMG! Si Buisit! Pasalubong sa akin! Oh. Okay, Joanne. Relax. I-invisible mode mo siya. Hi, Joanne. Ano yun? Huh? Nakakatakot naman tong hallway na to. Parang may nagsasalita. Uy, huwag kang magbiro ng ganyan. Ay nako, makauwi na nga. Nakakatakot, may nagsasalita. Okay na, Joanne. May ilaw na. Ha? May ilaw na. Pwede ka nang bumitaw sa pagkakayakap mo sa akin. Bastos ka talaga? Ha? Bakit naman ako naging bastos? Bakit mo ako niyakap? Nakakatawa ka naman. Hindi ako nagbibiro. Hindi kita niyakap. Bakit magkayakap tayo? Kasi niyakap mo ako sa sobrang takot mo. Biro ka kasi ng biro na may multo tapos ikaw din ang matatakot. So pinlano mo to? Ano na naman ang pinlano ko? Na kapag nagsabi ako na may multo yata dito, ipapapatay mo yung ilaw. Alam mo, magpatingin ka na. Bakit ako magpapatingin?
Saka sapat na yung mga tumitingin sa akin. Sino naman ang mga tumitingin sa'yo? Excuse me, madami. Pati multo. Parang ikaw na ang nananadya niya na. Nakakailang yakap ka na. Kapal mo, 2 beses lang. Bilang mo? Ewan, San ka ba galing? pakialam mo. May sasabihin kasi sana ako. Hindi ako interesado. Okay, sige. Tungkol sana sa'yo. Di bali na, hayaan mo na lang. Gumagawa ka na naman ng kwento ha? Kalimutan mo na. Kita mo na, wala naman. Mapaggawa ka kasi ng kwento. Sige, aalis na ako. Sandali! Bakit? Tungkol saan ba yun? Hayaan mo na. Huwag kang maarte. Hindi ka naman interesado, di ba? Tinatanong ka nga eh. Oh, bakit galit ka? Sino ba naman ang hindi maiinis sa'yo? Ang dami mong arte. Ako pa ang maarte. Eh sinong maarte? Ako? Wala akong sinasabi. Umalis ka na nga sa harap ko. Okay. Hoy, Ano na naman? hindi mo pa sinasabi yung sasabihin mo. Binitin mo pa kasi. Pinapaalis mo na ako, di ba? Sabihin mo muna, tapos saka ka umalis ng habang buhay. Sobra ka naman. Huwag ka nang umarte. Sabihin mo na. Nanggigigil na ako sa'yo. Galit na galit? Aray! Arte mo, ang hina-hina ng paghampas ko eh. Masakit naman talaga. Mas masakit ang pagtaksilan kesa hampasin. Sino na naman ang nagtaksil? Sabihin mo na! Huy, boses mo. Nakakaya sa mga taga-ibang unit. Sabihin mo na! Si Lola Precious. Sinong Lola Precious? Hindi mo siya kilala? Tinatanong ko nga. Yung lola na nakatira sa tabi ng unit ko, na kinausap mo at sinabihang masama akong tao. Tumahimik ka na nga. Bakit daw? Imbitado raw tayo sa 84th birthday niya, dyan sa unit niya. Magluluto siya. Okay na, sige, paalam. Umalis si Eli nang hindi binigay ang detalye kung kailan at anong oras ang selebrasyon kaya nadagdagan na naman ang inis ko sa kanya. Kaya ako na ang kumato kay Lola Precious. Precious po pala ang pangalan niya, hindi ko na itanong dati kasi mas inuna kong siraan si Eli. Sinabi po ni Lola Precious na sa darating na Sabado raw ang selebrasyon. Kaya sinabi ko na darating ako. Wala akong maisip na iregalo sa kanya kaya bumili na lamang ako ng paborito kong stuffed toy. Isang pink na teddy bear dahil sigurado naman na hindi niya ito lalaruin ay bumili ako ng maliit lang para pwedeng pang display lang. Sabado pumunta ako. Pag doorbell ko ay Diablo ang nagbukas. Nandun na, nauna pa sa lahat. Wala pang ibang bisita, nandun na siya. Nang makita ko ni Lola Precious ay masaya ito at niyakap ako. Inabot ko ang regalo ko at hindi ko na binalot. Tuwang-tuwa siya kasi para daw anak nung regalo ni Eli Papadudot. Muntik akong sumabog nang makita ko ang regalo ni Eli na teddy bear na kapareho ng regalo ko. Pero mas malaki yung kanya. Napakayabang talaga ng taong yon kahit na kailan. Pati regalo ko ay gusto pang higitan, Papadudot. Pinagtabi pa ni Lola yung 2 stuffed toys. Masaya siya sa mga natanggap niya. Sa kanya sinabing simulan na namin ang kumain. Nagulat ako na bakit kakain na ay wala pang ibang bisita. Yun pala ay kami lang talaga ang imbitado, Papadudot. Hindi naman daw niya kasi kilala o nakikita ang ibang mga kapit unit namin. Kaya yung nakilala niya lang ang in-invite niya. Medyo awkward sa pakiramdam kasi 3 lamang kami doon pero para naman kay Lola ang tanghaling yon. Kaya tiniis ko na makasama ang Diablo. Saka nagkwento si Lola sa mga bagay na naikwento sa kanya ni Eli tungkol sa aming dalawa dati. Pulang-pula sa hiya si Eli at bago natapos ang tanghalian ay umalis kaagad si Eli dahil may meeting daw siya. Kami na lamang ni Lola Precious ang naiwan. Sinamantala ni Lola ang pagkakataon na yon. Bigla niyang sinabi sa akin na mahal pa rin daw ako ni Eli at hindi raw nawala yon. Hindi rin daw totoo yung iniisip ko na nagtaksil si Eli dati. Buong magdamag akong hindi nakatulog sa mga sinabi ni Lola. Kinabukasan umaga noon, Papadudot,
Inaabangan ko si Eli na buksan ang pinto ng unit niya at lumabas sa hallway. Nang buksan niya ang pinto ay nakita niya akong nasa hallway na tila hinihintay siya. Isasara na sana niya ang pinto noon, buti nahabol ko pa siya, Papa Dudut. Eli! Ha? Saan ka pupunta? Bakit babalik ka sa loob? May nakalimutan ako eh. Nagmamadali ka ba? Sana? Mag-usap tayo. Ha? Bakit? Tungkol saan? Bakit pa ganyan ka? Parang di ka mapakali. Kasi... Kasi ano? May ano kasi. Alam mo, huminahon ka nga. Hindi ako galit. Ha? Oo, Hindi ka galit? hindi nga. Totoo ba yan o bumubelo ka lang? Totoo nga. Okay. Anong okay? Ha? I mean, okay na hindi ka galit. Kaya huminahon ka na. Okay na rin ako. Mabuti. Pwede na tayo mag-usap. Tungkol saan? Tungkol sa mga sinabi mo kay Lola Precious. Nako, wag mo nang intindihin yun. Nagbibiro lang yun. Seryoso siya. Sigurado ko dahil alam niya yung buong kwento. Pasensya ka na. Siya lang kasi ang nakausap ko eh. Pero hindi naman siguro ipagkakalat ni Lola Precious yun. Saka wala naman akong sinabing masama. Tumigil ka nga. Sorry. I mean, tumigil ka nga ng pagkaaligaga. Akala ko nakarelax ka na. Ha? Relax na ako. Gusto ko lang maging totoo ka sa lahat ng pag-uusapan natin. Oo. Nagtaksil ka ba sa akin o hindi? Kahit isipin, hindi ko ginawa yun. Bakit ba tayo napunta sa hiwalayan? Hiniwalayan mo ko. Hindi mo kasi ako kinausap para mas maliwanagan ka. Nagbuo ka agad ng konklusyon sa isip mo na nagtataksil ako. Masyado mo naman akong dinikdik. Sabi mo gusto mong maging totoo ako. Oo nga. Pero paano mo nalaman yung tungkol sa dahilan ko? Nakausap ko ang kaibigan mong si Chona. At sinabi niya na yun ang dahilan na sinabi mo. Kaya mo ako iniwan. Gusto ko lang sabihin sa'yo ngayon na si Baby ay Baby talaga ang pangalan. At hindi ko siya baby. Tsaka kaya kami magkikita dahil alahera siya. At sa kanya ako bibili ng wedding ring. Huwag kang magalit kay Chona. Nagkwento lang siya pero hindi ko siya napilit na sabihin sa akin kung nasan ka. Kasi hindi niya talaga alam kung nasan ako. Wala akong sinabihan. Gusto ko noon na madetach muna sa mga kakilala ko para walang alaala mo. Sobrang sama ng loob ko nun. 12 taon tayong magkasama tapos sa isang iglap kinaya mo akong iwan. Kung alam mo lang kung gaano ako nagdusa sa pakikipaghiwalay sa'yo. Na-realize ko na mali yung ginawa ko kasi mahal na mahal kita. Oo, tama ka nga. Mali ang gumawa ako ng konklusyon nang hindi ko inaalam ang totoo. Sa sobrang pagmamahal ko siguro kaya nasaktan ako at hindi na ako nag-isip. Hayaan mo na. Kalimutan mo na yun. Total, matagal naman na yun eh. Humihingi ako ng tawad sa iyo ngayon. Sana mapatawad mo ko. Matagal na kitang napatawad. Talaga? Ganun kita kamahal. Salamat. Nung nakita nga kita dito, natuwa ako. Kaso galit agad ang isinalubong mo sa akin. Pasensya ka na. Nabigla ako noong unang pagkikita natin eh. Dahil ayoko mapahiya kaya pinangatawanan ko na lang, nagalit pa din ako sa'yo. Ibig mo bang sabihin kahit inaaway mo ko, hindi ka naman talaga galit? Oo. Sabi ko nun mali ang ginawa ko pero matapos akong kausapin ni Lola Precious, napahiya ako. Kasi inulit ko pa din pala yung mga maling ginawa ko sa'yo dati. Okay na. Hayaan mo na. At least maliwanag na ang lahat. Sana lang napaaga ang pagtatayo nitong kondo para matagal nang naayos ang di natin pagkakaintindihan. Oo nga. Sana noon pa lang kapit unit na natin si Lola Precious. Para nakausap mo siya noon pa. Oo nga. So paano? Wala na tayong problema ha? Wala na. Ay, salamat naman. Oo, salamat naman. Sige,
Mauna na ako. Sige, mag-ingat ka. Papa Dudut, sa wakas ay naayos na ang matagal ng pagkakamaling nagawa ko. Opo, aminado po ako na ako lang ang may kasalanan sa paghihiwalay naming dalawa. Mabait po talaga si Eli, sa 12 taong magkasama kami ay kilalang kilala ko siya. Wala siyang nagawang mali sa akin kaya nga po napakasama ko nang magalit sa kanya nang hindi pinakikinggan ang sasabihin niya. 3 taong walang usap at hindi nagkita. 3 taon akong umiwas at nagtago. Inaamin ko po ang lahat ng pagkakamali ko, Papa Dudut, at umalis na po ako sa unit ko. Hindi na po ako doon nakatira at pinapaupahan ko na lamang po ang unit na yon. Sa ngayon, Papa Dudut, ay dito na ako nakatira sa unit ni Eli. Nagkaayos po kami at ngayon ay pinagpatuloy ang naudlot na pagsasama at pagmamahalan namin. Masaya kaming dalawa at nangakong pag-uusapan ang lahat at wala nang palalakihin pang mga alitan. Na sana'y huwag nang mangyari yon, yun naman po ay kung sakali lamang. Nagplano na rin po kami ng aming kasal at tuloy na po yun. At kasama sa aming pagpaplano ay ang aming magiging ninang na si Lola Precious. Halos araw-araw ay iniimbita namin si Lola Precious para sa amin po mananghalian para mapag-usapan namin ang mga magiging plano sa nalalapit na kasal namin. Salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking masayang kwento. Salamat po sa Barangay Love Stories sa pagkakataon na ibinigay sa amin para may bahagi ang aming kwento sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, higit sa akin ni Nanay at hindi na naulit pa, Papa Dudut. Kaya ganoon na lang talaga ang bonding namin ni Nanay kasi buong buhay ko kami lang ang magkasama. Ayaw kong madapuan ni Nanay kahit sa langaw. Mas bubugawin niya ang langaw na dadadapo sa akin kaysa sa tinda namin. Kumbagay ako po muna bago ang lahat para sa kanya. Yun po si Nanay. Mabait si Nanay pero pag medyo pakiramdam niyang naagrabyado ako ay nagiging masungit siya. Pero may isang babae sa palengke na hindi naman ako inaagrabyado pero kinakainisan niya. Ang babae pong sinasabi ko ay si Malaya. 24 years old siya noon, nagtitinda siya ng bottled water sa paligid ng palengke kaya kilalang kilala siya. Bukod doon ay tanyag din siya sa palengke dahil sa pagiging masyadong Miss Congeniality niya. Yun siguro ang dahilan kaya naiinis si Nanay sa kanya. Pinangatawanan ni Malaya ang pangalan niya kasi wala siyang pakialam. Gagawin niya ang gusto niya pero kahit na ganoon ay alam niya naman na dapat ay wala siyang masasagasaan. Mabait si Malaya at kilala siya sa palengke bilang babaeng bakla. Masaya siyang kausap at lahat ay natutuwa sa kanya at wala siyang na-offend. Kaya ewan kung bakit ang init ng dugo sa kanya ni Nanay. Nilalayo ako ni Nanay kay Malaya at laging sinasabi sa akin na iwasan ko daw siya dahil ramdam niya na kumikerengkeng ito sa akin. Ayaw pa akong magka-girlfriend ni Nanay pero mas ayaw niyang maging girlfriend ko si Malaya, Papa Dudut. Ayusin ko lang po tong mga nasa harap. Ako na dyan! Dito ka na sa loob! Ito pong nasa styro box, bubuhatin ko dyan. Ako na! Nay, mabigat to. Uy, hayaan mo na, di papabuhat ko na lang kay Mon pagdaan niya mamaya. Nay, iaangat ko lang naman dyan sa loob para maiayos na din natin. Hayaan mo na nga! Bakit ba, Nay? Ay, basta halika na dito! Mag-aalas 7 na! Bakit po? Anong meron sa alas 7? May papanuurin ba kayo? Wala! Bakit nyo inaantay ang alas 7? Abay, hindi ko inaantay. Kung maaari nga lang makalampas na sana eh. Ano po? Wala! Pumasok ka na dito! Halika na! Bakit ba, Nay? Hello, Palengke! Hello, Alito! Uhaw na ba kayo? Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Pumasok ka na dito! Bakit po? Tinatanong mo pa! Baka
Ahas? Hello, Ollie! Anong Oli? Orson ang pangalan ng anak ko. Tsaka tigilan mo nga siya, ha? Marami siyang ginagawa. Parang wala naman po. Abay, mas marunong ka pa sa akin. Ako ang ina. Nanay naman? Anong nanay? Anak ba kita? Soon! Sun? Suntukin kaya kita dyan, ha? Aray naman, Nay. Ay nako, wag mo ako nanay-nanayin, ha? Sorry, Tay. Ano? Joke lang po. Mabuti pa magtubig na lang kayo. Malamig para lumamig ang ulo nyo. Umalis ka lang, siguradong lalamig na ang ulo ko. Grabe naman si Nanay. Hindi mo ako nanay, ha? Aling aso nang itawag mo sa akin. Alis na nga ako. Bye, Ollie! Orson! Po, Ay, hindi ikaw. Sinasabi ko dyan sa babaeng yan na Orson ang pangalan mo at hindi Oli. Umalis ka na nga, babae ka. Grabe talaga. Sige na nga. Bye! Ay, salamat. Nakalampas ng delubyo. pwede ko na po bang ipasok yung styro box? Wag na. Hahanapin ko na lang si Mon sa labas. Nandyan lang yon. Nay, isang box lang yan. Hayaan mo na nga. May ipapabuhat pa din naman ako kay Mon. Sandali lang ako. Sino yan? Ako! Ay, ano ka ba naman? Bakit ka nang gugulat? Saan ka nang galing? Diyan sa likod ng tago. Baka maabutan ka ni nanay. Matatagalan pa yun kasi nakita ko si Mon may hinatid. Syempre hahanapin niya yun. Kaya huwag kang mag-alala. Huwag natin sayangin ang oras. Ito ang unang beses na makakapag-usap tayo kaya pag-usapan na natin ang tungkol sa atin. Tungkol sa atin? Oo! Alam kong mahal mo ko at alam mong mahal din kita. Kaya bakit pa tayo magkakahiyaan kung alam naman pala nating dalawa? Pero, OMG! Ang nanay mo pabalik na! Tsaka na natin ituloy yung usapan basta natapos tayo sa wag na tayong magkahiyaan dahil alam na natin parehong mahal natin ang isa't isa. Sige, bye! Papadudot na bigla man ako sa mga sinabi ni Malaya ay kapansin-pansin na ikinatuwa ko yon. Kung masaya ako ay mas masaya si Malaya dahil napalaya niya mga salitang ang tagal na niyang gustong sabihin sa akin, Papadudot. Dahil ramdam din ni Malaya na mutual ang feelings namin sa isa't isa, ay mas napalakas pa noon ang loob niya para alamin ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa akin. Tulad na lamang ng schedule ni nanay, kung anong oras ito umaalis at kung anong oras bumabalik. Pinag-aralan ng mabuti ni Malaya mga magiging kilos para hindi masira ang pakiramdam niyang nabubuong pagmamahalan naming dalawa. Naging rutina ang schedule ni Malaya sa pagdating sa Ali 2. At yon ang oras na wala itong sinanay. Palaging may tubig na pasalubong sa akin si Malaya. Pinipilit kong bayaran ang mga ibinibigay niya pero naiinis si Malaya dahil pasalubong niyang araw yon sa akin. Wala talaga akong alam sa diskarte kaya sa tuwing nag-uusap kami ay tinuturuan pa ako ni Malaya kung paano siya ligawan. Dahil nga wala akong alam ay ginagawa ko ang mga itinuturo niya. Tinutukso nga kami ng mga tindero at tindera na katabi ng pwesto namin. Nakakatuwaan sila at ang saya-saya nila para sa amin, Papadudot. Saka ipapakiusap ni Malaya na huwag na sanang makarating kay Aling Ason ang tungkol sa pagliligawan namin sa pwesto. Masayang sumang-ayon ang lahat na todo ang suporta sa pag-iibigan naming dalawa. Masaya sila para sa akin habang hiyang-hiya naman ako dahil nga po sa bago sa akin ang lahat ng mga nangyayaring yon. Alam na ng buong Ali 2 ang tungkol sa amin ni Malaya. Lahat sila alam maliban kay nanay, Papadudot. Hoy! po? Ano ka? Ano po? Yung itsura mo, oh. Bakit ba parang balisa ka? Hindi po. Kanina ka pa. Parang hindi ka mapakali. Hindi po. Baka akala nyo lang po yun. Hello, anak kita, ano? Sa akin ka nang galing kaya ramdam ko ang nararamdaman mo. Nay naman, para sa kambal lang yung nagkakaramdaman. Aba, marunong ka na ng mga ganyang biro, ha?
Pinapatawa lang kita, Nay. Hindi pa po ba kayo aalis? Iniisip ko pa kung o-order ako ngayon o hindi na muna. Paubos na po ang mga manok natin. Yung baboy, konti na lang. Ganun ba? Opo. Ay, sige, mabutit sinabi mo. Sige, aalis na muna ako ha at mag-order ako para bukas ng umaga by deliver na. Sige, Nay. Ingat kayo. O bakit para nagmamadali ka? Pinag-ingat ko lang po kayo. Okay. Sige, alis na ako. Opo. Hindi mo man lang ba ako pag-iingatin? Po? Di po ba... anyway, sige po, ingat, Nay. Alis na ako ha? Ano ka ba? Nakakagulat ka naman? Yun nga yung point ng panggugulat. Saan ka ba galing? Dito, sa likod ng mga timba. Paano ka napunta dyan? Kanina pa ako rito. Kasi papunta na ako rito tapos gugulatin na sana kita. Tapos biglang tumayo ang nanay mo. Nandyan pa pala kaya napatago ako dito. Kanina ka pa dyan? Mga 30 minutes. Pasensya ka na ah. Ang tagal umalis ni nanay eh. Oo nga eh. Akala ko nakaalis na. Mabuti pala umalis. Kundi hanggang mamaya ka pa dyan. Oo nga. Pero kalimutan na natin yun. Ganun talaga ang pag-ibig. Minsan may sakripisyo. Nahihiya na nga ako eh. Saan? Lagi na lang ikaw nagsasakripisyo. Ano ba? Huwag kang ganyan. Malaki din ang sakripisyo mo sa pagtatago sa nanay mo. Alam kong mahal mo siya pero naglilihim ka pa rin. Oo, pero hindi naman masama ang ginagawa natin eh. Ay, hindi! Hindi! Talagang Nay! hindi! Nay! Hindi kita anak! Tawag ng nanay! Nay naman, bakit niyo ako itinatakwil agad? Hindi ikaw! Siya ang hindi ko anak! Magiging! Magiging kulay talong ka kapag hindi mo tinigilan ang anak ko! Kung ano-anong kabulastugan ang tinuturo mo! Nay, hindi naman po. Kita mo? Harap-harapan na nagsisinungaling sa akin ang anak ko! Nay, nagkakamali ka. Ikaw ang nagkakamali! Maling-mali na pinili mo ang babaeng ito kesa sa akin! Nay, wala naman akong pinipili sa inyo. Ano? Ibig kong sabihin, wala akong hindi pinipili. Ano? Naguguluhan na ako. Huminahon ka, Oli. Orson! Po, Hindi ikaw! Ang ibig kong sabihin, ito kasing babaeng ito eh! Orson ang pangalan ng anak ko at hindi Oli! Huwag mo nga siya matawag-tawag na Oli! Nay, tama na. Pinagtitinginan na po kayo. Bakit ako pinipigilan mo? Ito babaeng ito ang pinagtitingilan eh, hindi naman ako! Nay, tama na. Ma, umuwi ka na muna. Ma? Sinong ma? Yung babae niya na tinatawag mong ma? Opo, Ma. Short for Malaya. Mas bagay sa kanya ang tawag na malayo kesa sa malaya! Umalis ka na nga babae ka bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo! Layuan mo ang anak ko, ha? Sige. Bye, Oli. Bye, Nay. Umalis ka na! Papa Dudut, dahil sa pagkakahuli ni nanay sa aming dalawa ni Malaya ay naging triple pa ang higpit niya sa akin. Wala nang pagkakataon na makapag-usap kaming dalawa ni Malaya kasi bantay sarado talaga kaming dalawa. Ang mata ni nanay ay parang sa gagamba. Kita niya lahat ng anggulo ng alley 2. Kahit malayo pa lamang si Malaya ay naaamoy na siya ni nanay. Kaya agad akong pinapaupo ni nanay sa loob ng pwesto para matakpan ako ng mga paninda at maitago daw kay Malaya. Saka lalabas si nanay sa tapat ng pwesto at tatayo doon na parang isang gwardiya sibil. Kung nakakahiya lang ang titig ay nahiwa na si Malaya, o kung nakakahiwa lang ang titig ay siguradong nahiwa na si Malaya sa talim ng titig ni nanay sa kanya. Wala akong nagawa pero si Malaya hindi nawala ng pag-asa. Gagawin niya ang lahat para magkausap lamang kami. Nagpapaabot siya ng sulat sa ibang mga nagtitinda para ibigay sa akin, pero kahit makuha ko pa ang sulat na ipinapaabot ni Malaya, wala naman akong pagkakataon para makasagot dahil nga sa bantay sarado ako ni nanay. Hanggang sa dumating ang isang problema kay nanay, Papa Dudut. Nagkagulo ang mga orders niya kaya kailangan niyang ayusin. Nang malaman ni Malaya yon ay natuwa siya, Papa Dudut, dahil yun na ang pagkakataon niya para makita at makausap niya ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang araw na yon, Papa Dudut, ay maraming tinawagan si nanay.
Nagtataka ako kung sino ang mga kausap niya sa telepono at parang nagmamadali pa ito. Nung hapon ay may mga dumating, sila pala yung mga taong tinawagan ni nanay. Hindi sila tinawagan para magbantay sa akin kundi sila ang mga magkakabit ng binili ni nanay. Umorder ng 4 na CCTV camera si nanay at pinakabit niya ito sa 4 na sulok ng pwesto namin sa palengke, kung saan ay makikita niya ang lahat ng nagaganap sa tindahan at sa buong alley 2. Kitang-kita ang kasulok-sulukan ng pwesto namin, pati na mga kapit pwestong nagtitinda. May speaker pa ito para nakakausap niya raw ako kahit nawala siya. Itinimbre kaagad ito kay Malaya ng mga taga-kabilang pwesto. Sinabi nila na aalis si nanay pero tad-tad naman ng CCTV ang paligid namin. Kaya si Malaya ay agad na nag-isip ng paraan para makausap niya ako nang hindi nalalaman ni nanay. May maiisip si Malaya at kakaririn niya ito para lamang sa akin, Papa Dudut. Oh, ayan ka na naman. Po? Po? Nay naman? Nain naman. Bahala nga po kayo. Ano, marunong ka na magalit sa akin? Hindi naman po. Anong hindi naman? Konting galit ka lang sa akin, ganon? Hindi po ako galit. Abay, dapat lang. Kung may dapat magalit dito, abay ako yon. Tama? Oh, bakit tayo mong sumagot? Ano po ba yung tanong? Nagbibingi-bingihan ka pa? Hindi ko po nadinig eh. Magkatabi lang tayo, hindi mo ako narinig. Ibig ko pong sabihin hindi ko naintindihan. Eh kasi nga, hindi mo iniintindi. Nay naman. Nay naman. Ayan na naman kayo eh. Oh, nagagalit ka nga sa akin. Hindi po. Talagang napakasamang impluwensya niyang Malaya na yun sa'yo eh, no? Kung ano-ano kasi ang tinuturo nun eh. Wala naman po siyang tinuturong masama. Ipinagtatanggol mo pa. Kasi wala po talaga siyang tinurong masama. Yang pagsisinungaling, hindi ba masama yan? Hindi naman po ako nagsisinungaling. Hindi po ako magsisinungaling sa inyo. Anong hindi? Eh naglihim ka nga na nagkikita kayo ng babaeng yon. Naglihim lang po, pero hindi nagsinungaling. Ayan pa, naging pilosopo ka na. Masamang impluwensya talaga yung babaeng yun eh. Ay, Nay. Ano? Wala po. O siya, sige, alis na ako ha. Opo, Hindi pa ako tapos magsalita. sorry po. Alis ako, baka mamaya makipagkita ka na naman sa babaeng yon. Malalaman nyo naman? O paano ko malalaman? Wala po. Ano po bang ipagbibilin nyo? Isa lang, iwasan mo ang Malaya na yon. Opo. Oh, bakit labas sa ilong ang sagot mo? Mag-ingat po kayo. Oh, bakit nagmamadali ka? Akala ko aalis na kayo. Nagbibilin pa ako, oh. Sige po. Ano pa pong bilin nyo? Iwasan mo si Malaya, ha? Nasabi nyo na po yan. Pwes, inuulit ko. Iwasan mo si Malaya. Pangatlo na po yan. Oo, at uulit-ulitin ko pa. Iwasan mo si Malaya. Iwasan mo si Malaya. Iwasan mo si Malaya. Meron pa po? Oo, iwasan mo si Malaya. Yun lang. Sige na, alis na ako. Ingat po. Oh, ano yan? Nay? Nandito ako, nagsasalita sa camera. Kitang-kita kita, ha? Oh, balisa ka na naman. Nag-aayos lang po ako ng paninda. Iwasan mo si Malaya, ha? Paulit-ulit naman kayo eh. O bukas, magre-record ako para ipe-play ko na lang sa'yo mayat maya. Papa Dudut, alam ko po na mas bantay sarado pa ako kahit wala si nanay sa tindahan. Kaya hindi ko alam kung papaano sasabihin kay Malaya na huwag magpupunta dahil nga sa CCTV na nakakalat sa paligid namin. Sobrang stress ko nang mapansin ko yung isa sa mga nagtitinda sa katapat naming pwesto. May sinesenyas siya at hindi ko maintindihan. Habang nagsesenyasan ay nagulat na lamang kami nang biglang nagsalita si nanay sa camera.
Kaya hindi alam ng ibang nagtitinda kung paano makikipag-usap sa akin nang hindi nalalaman ni nanay kasi nga ay nagmistulang mga mata ni nanay ang mga kamera. Kada senyas ng ibang tindero at tindera ay napapansin kaagad ni nanay kaya hindi nila masabi ng maayos sa akin ang mga gusto nilang sabihin. Pati sa mga kasamahan naming nagtitinda sa alito ay walang tiwala si nanay. Kaya kahit malit na galaw ng lahat ay pinaghihinalaan niya kaagad. Kahit ang usapan mismo ng mga tindera na hindi naman tungkol sa akin o hindi naman ako ang pinag-uusapan ay pinaghihinalaan na kaagad ni nanay na baka raw may mga codes sila na ginagamit. Natatawang naiinis na lamang ang ibang mga tindera. Ang iba ay kakanta ng malakas para ma-distract si nanay sa panonood ng nagaganap sa palengke sa cellphone niya. Gusto lang pala akong sabihan ng mga kasamahan ko doon na nasabihan na nila si Malaya sa nangyayari sa pwesto namin at may plano na siyang gawin. Kahit may nakaabang na palang plano si Malaya ay hindi ko kaagad nalaman yon kasi nga ay hindi kami magkakaintindihan ng mga kasamahan kong nagtitinda sa palengke. Hindi sila makahanap ng tiyempo na masabi sa akin ang big plan ni Malaya dahil nga sa higpit ng pagbabantay ni Nanay Papadudot. Iho, Ano po yun, La? kumusta ka? Po? Kumusta ka? Mabuti po. Bakit po? Huy, Po. anong po ako to? Opo, Lola. Bakit po? Uli, Oli? Teka, Bakit ganyan ang itsura mo? natural. Natural mo yan? Ano ka ba? Hindi. Kailangan ko mag-disguise. Bakit? Mahina lang. Anong bakit? Bakit ka para hindi ka makilala Huwag ni... kang maingay. Ang galing mo naman. Paano mo nalaman na may pinalagay na CCTV si nanay? Nagtataka ka pa. Alam mo naman nakakampi natin ang mga nandito sa alley 2. Sinabi nila. Ayun! Yun pala yung sinisenyas nila Kuring at Sendo sa akin kanina. Oo, Pero, hindi kaya tayo mahuli ni nanay? kaya huwag kang magpapaalata. Ay, ano yan? Nay! Bakit kayo nagbubulungan dyan? Sino ba yon? Nanay ko po, Lola. Nasa camera po. Artista ba siya? Maganda po ako pero hindi ako artista. Bakit ka pa nanggugulo sa usapan namin? Hindi ko kayo marinig. Lakasan niyo ho yung boses ninyo. Bakit ka makikinig sa usapan ng may usapan? Bastos yan! Gusto ko lang pong marinig ang usapan ninyo. Kapati pinipilit mo pa yung maling ginagawa mo. Hindi ka dapat nakikialam sa usapan ng iba. Isa pa wala ka naman dito. Hindi po ako makikinig. Gusto ko lang pong marinig ang boses sa CCTV. Check ko po kung okay. CCTV? Camera yan, di ba? Opo. Oh, kung camera yan, di manood ka na lang. Bakit kailangan mo magsalita? Ano yan, bidyoke? Nay, masakit daw po kasi ang lalamunan ni Lola. Kaya ayaw niya magsalita ng malakas. Ganun ba? Ay, pasensya na, Lola, ha? Anak, ikaw na lang muna magsalita ng malakas. Hindi ko maintindihan pag malakas ang boses ng kausap ko. Bakit ka ba nakikialam sa usapan namin? Hindi na nga ako bibili dito kahit kailan. Ay, sorry po. Sige po, mag-usap na kayo. Mabuti. Magkita tayo mamaya sa gilid ng palengke sa may kanto. Pero, Alam mo na yun, di ba? baka malaman ni nanay. Lola, ang kausap mo ngayon, hindi naman tayo nakapag-usap. Paano niya malalaman? Kinakabahan ako. Wag na lang muna siguro. Sige, nawala na rin siguro ang pagmamahal mo sa akin. Naiintindihan ko. Hindi naman ganon. O mamaya alas 6 sharp sa gilid ng palengke. Ha? See you. Alis na ako. Ay! Nay naman! Nakakagulat kayo eh. Napaka-magugulatin mo naman. Wala naman yung pagiging magugulatin mo bago ka na-impluensyahan ng Malaya na yun eh. Nay naman, balik na naman tayo dyan. Bakit po ba? Ano bang binili ng matanda? Parang wala akong nakitang bitbit ah. I-check naman baka naiwan niya dyan. Wala po. Wala siyang naiwan? Pero wala din siyang binitbit nung umalis. Wala po siyang binili. Ano? Eh, ang
siyang binili. Tumatawad po kasi ng higit sa kalahati ng presyo. Sabi ko hindi pwede. Kaya hindi niya na binili. Ay, oo, tama ka naman. Abusado naman yung matandang yun. Papa Dudut, nagtagumpay ang plano ni Malaya. Hindi siya nakilala at hindi siya nabosesa ni nanay. Pero ang naging pag-uusap namin ay para lang masabi niya ang mensahe na magkita kami sa gilid ng palengke. Takot po ako noon pero hindi ko din naman alam kung bakit ang bilis kong na in love kay Malaya. At kung bakit kahit kabado ay lumalakas ang loob ko na gawin ang hindi ko kayang gawin dati. Desidido na ako na makipagkita sa kanya. Ang problema ko na lamang noon ay ang mag-isip kung paano ko makakalabas ng hindi sinusundan o sinasamahan ni nanay. Habang nag-iisip ako ay bumalik na si nanay sa pwesto at nagulat na naman ako kay nanay kaya nag-alala na siya na baka daw may sakit na ako dahil nga masyado akong magugulatin. Lalo naman akong natakot kasi dahil doon ay mahihirapan na naman akong magpaalam. Sinabi ko kaagad na maayos ang lagay ko at pinilit kong maging kalmado buong araw pero habang pinipilit kong kumalma ay nag-iisip ako ng idadahilan kung paano makakalabas para makipagkita nga kay Malaya. Ang napiling lugar ni Malaya ay ang pinakaabalang lugar sa palengke. Maraming tao at kanya-kanyang buhay doon sa parting yon. Walang nakikialam sa'yo. Kaya kahit mag-usap kaming dalawa ng tungkol sa amin, ay walang makikialam at walang makakarinig. Hanggang sa malapit ng mag-alas 6, ang naisipan kong paalam ay ang pagtatapon ng basura. Ang babaw na dahilan pero nablangko na kasi ako noon. Wala na kasi akong maisip pa. Alam kong sasabihin ni nanay na ipapatapon na lamang niya yung basura sa iba para hindi na ako mag-abala pa pero yun lang talaga ang naisip ko. Kaya pinilit ko na ako na ang magtapon at wag na siyang humanap pa ng ibang gagawa noon. Nagulat na naman ako noong pumayag si nanay na itapon ko ang basura ng walang pag-aalinlangan. Nakahinga ako ng maluwag at nung mag-aalas 6 na ay nagpaalam na ako na itatapon ko na ang basura. Bit-bit ang mga basura ay umalis ako sa pwesto namin at nakiramdam din ako kung sumunod si nanay sa akin. Pero hindi. Malayo na ako at natanaw ko si nanay na nasa pwesto pa rin at abala sa pagkikwenta ng mga kinita niya sa buong araw. Pero may duda pa rin ako, Papa Dudut, kaya pagliko ko sa kanto ay nagmadali talaga akong maglakad. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Halos tumakbo na ako sa sobrang kaba, Papa Dudut. Nalampasan ko pa nga yung basurahan kaya bumalik pa ako para itapon yung basurang bitbit ko. Saka ako muling nagmadali papunta kung saan kami magkikita ni Malaya. Sa gilid ng palengke sa lugar na usapan naming dalawa ay malayo pa lamang ay kita ko na si Malaya na nakangiti. Kahit masaya rin naman ako ay hindi ako makangiti ng tama dahil nga sa nararamdaman kong kaba, takot at pag-aalala. Alam naman ni Malaya kung bakit ganon ang itsura ko kaya pinakalma niya muna ako sa tubig na dala niya. Saka sinabi ni Malaya na huwag na akong mag-alala dahil kinausap na niya ang lahat ng nagtitinda sa Alley 2 na tawagan siya kaagad kung sakaling makita nilang susunod si nanay kung nasaan kami. Dahil kanina pa akong nandoon at wala pang tumatawag, ibig sabihin ay hindi sumunod si nanay kaya clear kami. Bahagyang naibsan ang kaba ko. Mag-uusap kaming dalawa kaso ay dahil nga sa dami ng tao sa paligid ay hindi kami magkaintindihan dahil sa ingay. Tapos may mga kumakausap pa sa amin lalo na kay Malaya kasi nga ay napa-miss congeniality niya sa palengke. May mga pagkakataon naman na may bibili ng tubig sa kanya. Napilitang magaya si Malaya na lumipat kami ng pwesto. Doon daw kami sa hindi masyadong magulo sa likod ng palengke. Sa wakas ay tahimik at walang mangiistorbo sa amin. Sa wakas ay magkakausap na kami ng mas maayos, Papa Dudut.
Huwag ka na nga mag-alala. Baka mahuli kasi tayo ni nanay. Ano bang kinakatakot mo? Hindi naman tayo gumagawa ng krimen at hindi naman pulis ang nanay mo. Pero kilala mo naman si nanay. Actually, hindi. Gusto ko talaga siya makilala, kaso ayaw niya makipag-usap. Ang ibig kong sabihin, kilala mo naman ang ugali niya kapag kausap kita. Bakit magalit sa akin ang nanay mo? Hindi lang naman sa'yo, kundi sa lahat na nagkakagusto sa akin. Pero iba yung higpit niya nung ako na eh. Paano mo nalaman? Ano ka ba? Alam mo naman ang palengke, parang magkakakilala lahat ng tao. Kaya pag may chismis, alam na agad ng lahat. Anong chismis? Yung tungkol dun sa dating nagtitinda ng bigas sa bungad, yung nagsara na. Si Monica? Oo, nabalitaan ko na kinausap ng nanay mo yun. Tapos ayun, sumuko agad. Weak siya, pero ako hindi. Salamat ha. Saan naman? Kasi kahit kung ano-ano lang sinasabi sa'yo ni nanay, hindi ka sumusuko. Hindi naman siya ang gusto ko maging boyfriend, kundi ikaw. Kahit na, hindi mo pa din ako sinukuan. Ilang babae na ba ang sumuko? Madami na. 15 pa lang ako nagsimula ng palayuin ni nanay ang mga nagkakagusto sa akin. Akala ko noon ganun talaga kasi nga 15 lang ako. Bata pa ako. Kaso na mag-23 na ako, napansin ko ganun pa din si nanay. Parang iba na. Hayaan mo na yun. Kalimutan mo na. Naiisip ko lang naman. Okay lang na pinalayo sila. Kasi kung hindi, baka hindi tayo nagkalapit. Kung sa bagay, Hindi mo ba nasasabi sa nanay mo ang damdamin mo? hindi eh. Kasi palagi pagpasimula pa lang ako, parang alam na niya na doon pupunta ang usapan. Kaya ayun, agad niyang binabago ang usapan. Sad. Pero huwag ka mag-alala. May naisip na akong paraan para mabago ang isip ng nanay mo. Talaga? Oo naman! Ako pa ba? Ano yung naisip mo? Bago ko masabi yon, punta muna tayo sa first step. First step? Oo! Anong first step? Aba, kailangan muna maging opisyal na tayo na. Sagutin mo muna ako. Bakit ako ang sasagot sa'yo? Hindi ba dapat ikaw? Alam mo naman na oo ang isasagot ko, kaya ikaw ang gusto kong malaman ng diretso kung mahal mo rin ba ako. Ngayon lang ako nakaramdam ng pagmamahal at masayang pakiramdam. Hihindi pa ba ako sa sayang nararamdaman ko? Nakakaiyak naman yun. Ay naku, ayoko umiyak. Happy moment to. So, I now pronounce and announce na officially mag-on na tayo. Akala ko nga noon pa eh. Ngayon ang formal. So anong dapat mong gawin? Ha? Ano ba? Siyempre, yakapin mo muna ako tsaka mo ko hahalikan. Ah, sige. Walang iya ka! Nay? Napakasama mo talagang babae ka! Kung ano-anong itinuturo mo kalokohan sa anak ko! Nasa tamang edad na po siya. Nay, tara na po. Nasa tamang edad pero kinokontrol mo siya! Hindi po ako ang kumokontrol sa kanya. Magpapalusot ka pa eh! Eh sinong kumokontrol sa kanya? Multo? Ayoko na lang po sa aking manggaling. Nay, tara na po. Sandali! Hindi pa ako tapos sa babaeng yan! Hoy! Ikaw ha? Layuan mo ang anak ko! Gaya po ng sinabi ko, nasa tamang edad na po siya, kaya hayaan nyo na siya magdesisyon para sa sarili niya. Nay, tara na. Umalis na tayo. Oh, narinig mo? Nakapagdesisyon na ang anak ko! Alis na kami! At iiwan ka na namin! Sorry ka! Magdusa ka dyan! Tara na anak! Papadudot, mas tahimik nga ang nilipatan namin pero may dala palang problema ang katahimikan na yon. Dahil nga sa lumipat kami ng pwesto ay nawala sa isip ni Malaya na timbrihan ang mga tindera. Ang mga tindera naman sa alito ay hindi na lang pinansin ni nanay noong umalis. Total ay hindi naman daw ito papunta sa direksyon kung saan yung una naming pwenestuhan bago kami lumipat. Ang nangyari noon ay hindi nagpunta si nanay sa gilid ng palengke pero doon pala niya gagawin malapit sa pwesto kung saan kami lumipat ni Malaya para tahimik. Siyempre galit na galit si nanay, kinumpronta niya si Malaya. Ang maganda na nga lang ay kahit galit si nanay ay hindi naman umabot sa sakitan ng mga nangyari. Iskandalong pagsigaw lang ang nanaig sa eksena at dahil walang masyadong tao roon ay wala rin namang mga naging saksi. Si Malaya naman ay hindi na lumaban. Kahit alam niyang nabungangaan siya ni nanay ay kalmado lamang siya.
Dahil na rin kampante siya na mahal namin ang isa't isa. Kahit alam naman niya na si nanay ang kumokontrol sa buhay ko, ay medyo tinamaan din si Malaya noong masabihan siya ni nanay. At dahil kasi sa kagustuhan ni Malaya na matuto ako ay nadidiktahan niya ako sa mga dapat at hindi ko dapat gawin. Pero kahit na ganoon ay hindi naman nawalan ng pag-asa si Malaya na magbabago or mababago niya ang isipan ni nanay. Pero dahil alam niya na matagal pa bago mangyari yon ay napunta na siya sa plano ng pagpapakasal. Matapos ang komprontasyon nila ni nanay ay binalak na niyang sabihan ako na magtana na raw kami at diretsong magpakasal na. Kaso kinabukasan nang pumunta siya sa pwesto namin ay sarado na ito. Kaya hindi niya nasabi ang plano niya. Inisip niya na baka nagpapalamig si nanay kaya sinarado ang tindahan. Noong sumunod na araw ay nagpunta muli si Malaya pero hindi muna siya lumalapit. Mula sa kalayuan ay tinatanaw niya ako pero hindi niya ako nakita. Umakyat pa siya sa isang bakod para lang matanaw na baka nakaupo lamang ako sa loob ng pwesto namin. Pero hindi niya pa rin ako nakita, Papa Dudut. Saka lang malalaman ni Malaya ang totoo kung bakit wala ako sa pwesto namin sa palengke. Hay nako, para akong nasa zoo. May giraffe na nagkakanta haba-haba ang leeg. Hello, Suke! Tubig kayo dyan! Patay mali siya. Pantawid uhaw! Kawawa. Ay, Aling Ason, nandiyan pala kayo. Ay, natural. Pwesto ko ito eh. Oo nga po eh. Tubig po. Mas kailangan mo yan. Bakit po? Wow! Kunyari pa walang alam pero ang totoo, hindi mapakali. Si Orson po. Ayun! Nakikita mo ba? Hindi nga po eh. Oh, di wala dito. Nasaan po siya? Wala nga. Anong oras po siya darating? Bakit? Wala naman po. Lalasunin mo na naman ang utak ng anak ko. Sobra naman po yung lalasunin. O ano bang tawag sa ginagawa mo? Nag-uusap lang naman po kami. Nag-uusap tapos? Usap lang po. Ano pinag-uusapan ninyo? Gusto niyo po ba talagang malaman? O tatanong ko ba naman kung hindi? Didiretsuhin ko na po kayo ha. Tungkol po sa aming dalawa. Walang kayong dalawa. Mag-isa ka lang. Nay, Aling Ason naman. Ayaw niyo bang magkaapo? Hindi pa handa si Orson para magkaanak. Matanda na po siya. Matanda na naman din ako nung ipanganak ko siya. Kaya tama lang na tsaka na siya magkaanak. At kung mangyayari man yon, hindi sa'yo. Mahal po namin ang isa't isa. Tinakot mo lang siya. Inuto. Baka nga ginayuma mo pa eh. Kaya ayun, akala niya true love ka na. Parehas po akong lumaban. Gusto ko siya kaya nung nalaman niya na gusto ko siya, sa kanya sinabi na gusto niya ako. Inakit mo kasi siya. Wala pong ganun. Oh sus, dinaan mo pa siya sa pabigay-bigay mo ng tubig. Yun po ba ang tingin niyo sa anak niyo? Madadala sa tubig lang? Malay ko ba kung ano pa ang ibinigay mo sa kanya? May nakita ho ba kayo na hawak niya na material? Wala. Malay ko kung tinatago niya lang. May maitatago po ba sa inyo? Ano? Ibig ko pong sabihin, wala kayong makikitang binibigay ko sa kanya dahil hindi po nakikita yung ibinibigay kong pagmamahal. Kita mo na? Di sumabit ka. Ang pagmamahal dapat nakikita yon. Paano po makikita kung papatayin nyo naman? Anong sinasabi mo? Mamamatay tao ako? Malapit na pong mamatay ang puso ni Orson, sinagip ko lang. O ano? Superhero ka na ngayon. Masyado ka naman patawa. Seryoso po ako sa anak nyo. At seryoso ang pagmamahalan namin. Kahit tinaharang nyo, kahit pinipigilan nyo, gumagawa kami ng paraan para magkita at magkausap. Ganun namin kamahal ang isa't isa. Napakadrama. Gusto mo ng award? Magpapaalam po ako ng maayos sa inyo. Pwede ko po bang makausap si Orson? O ayan, kausapin mo. Aling Ason naman,
Seryoso po ako. May sasabihin lang po ako sa kanya. Ikaw pala ang baliw eh. Paano mo makakausap ang wala? Nasaan nga po siya? Malayo na siya sa'yo. Kaya huwag mo nang asahan pa yung mga sinasabi mo dahil hindi na mangyayari yan. Aling Asor, parang awa niya naman po. Hoy! Huwag kang umiyak-iyak dyan ha! Nakakahiya ka. Baka sabihin kung inano kita dyan. Doon ka nga sa malayo umiyak. Aling Asor, please po. Wala na si Orson. Pinadala ko na siya sa malayo. Kaya tigil-tigil mo na yung arte mo ha at maghanap ka na lang ng iba dyan. Aling Asor. Ano pa naman yan? Malas yang umiiyak sa tapat ng tindahan. Grabe ang iyak ni Malaya noon, Papa Dudut. Hindi talaga tinabla ng awa si nanay at sobra ang pagtatago niya sa akin ng mga oras na yon. Ang hirap ng sitwasyon. Inakay na lamang ng ilang tindera sa alito si Malaya para ilabas ng palengke at doon siya dinamaya ng mga kaibigan namin. Nalaman ni Malaya kalauna na pinadala talaga ako sa probinsya ni nanay. Hinatid ako ni nanay noong araw na nagsara ang tindahan at iniwan ako doon kina lolo at lola pagkahatid sa akin. Iniwan ako na parang bata para lang mailayo kay Malaya. Sobrang lungkot ni Malaya kahit alam na niya na nasa probinsya ako ay hindi naman niya alam kung saang probinsya. Nagmatigas talaga si nanay kahit nagmamakaawa na si Malaya ay hindi talaga niya ako itinuro. Sa probinsya naman ay nalaman nila lolo at lola ang totoong dahilan kung bakit ako iniwan ni nanay sa kanila. Nagulat sina lolo at lola sa kwento ko. Kinausap nila ako ng masinsinan at pinayuhan na sundin ang tinitibok ng puso ko at huwag ang desisyon ng iba para sa akin. Sinabi rin nila ang nabanggit ni Malaya sa akin dati na nasa tamang edad na ako at dapat ako na ang magdesisyon para sa sarili ko. Sa palengke naman ay bigla ring hindi na nagpakita si Malaya. Dumating ang punto na pati si nanay ay hinahanap na rin si Malaya pero hindi dahil nag-aalala siya, kundi para makasigurado lang na na-dispatch na din si Malaya gaya ng mga naunang babaeng nagkagusto sa akin. Laking gulat daw ni nanay noong malaman niya na nasa probinsya na rin si Malaya. Pero ang hindi alam ni nanay, sa probinsya namin nagpunta si Malaya. Nang iwan ako ni nanay kina lolo ay kinuha niya rin ang cellphone ko. Kaya wala akong kontak kahit kanino sa Maynila, lalo na kay Malaya. Pero isa sa mga kasamahan naming nagtitinda doon ay taga-probinsya namin. Tumawag siya kina lola para magtanong kung nandun ako at nang masigurado niya ay sa kanya pinakiusap sa akin si Malaya. Kaya ayun po, nakapunta si Malaya sa bahay ni lolo at lola sa probinsya sa tulong ng mga kaibigan naming tindera sa palengke. Hindi nga nagtagal ay nakarating din kay nanay ang balita na nasa probinsya namin si Malaya. Pagtawag ni nanay kina lolo at lola ay nagulat ito na nagpakasal na pala kaming dalawa. Pumayag kasi sina lolo at lola na magpakasal kami dahil nasa tamang edad ako. Naiyak si nanay sa balita pero siya pa ang pinagalitan ni lolo at lola. Pinagsabihan siya na mali ang ginagawa niya sa akin. Kalaunan ay natauhan din si nanay at wala na siyang nagawa kundi ang tanggapin na lamang ang nangyari dahil nga sa kasal na kami. Pero syempre kinakailangan pa rin namin kausapin si nanay. May tampo siya pero naiintindihan niya ang mga nangyari. Sa ngayon ay may anak na lalaki na kami ni Malaya, Papa Dudut. Kaya tuluyan na ring sumaya si Nanay Azon. 5 taon na ngayon ang anak namin na pinangalanan naming Oli. Mahal na mahal siya ni nanay at tanggap na rin niya si Malaya bilang anak. Pero ang nakakatakot ay nakikitaan namin si nanay ng paghihigpit kay Oli. Kaya inunahan ko na siya, Papa Dudut, na huwag igaya sa akin si Oli. Nahimas-masa naman si nanay at naging maluwag na siya kay Oli at hinayaan na kaming mag-asawa ang magdisiplina. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa inyong oras sa pagbabasa ng kwento ko. Hiling ko na marami pang kwento ng mga kabarangay ang mabigyan ng pagkakataon na maitampok sa Barangay Love Stories. Ang sarap po kasi sa pakiramdam kapag narinig ang mismong kwento namin sa Barangay LS. Ingat po kayo lagi. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Orson.
Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.